Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating updates ngayong araw ng Lunes, August 11, 2025. Samantala, sa kasalukuyan nga po, ang minomonitor nating bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay kasalukuyan na nga po itong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Na kung saan, nasa labas po ito ng PAR ay may pangalan po ito sa international name na Pudol. Samantala, ngayon nga po ay nasa loob na ito ng PAR ay mga pangalan na po nga po ito na Goryeo. Base nga po sa aming latest track, ang bagyong ito na may lakas na umabot sa 160 km per hours at may bugso na umabot sa 195 km per hours at may pagkilos na 15 km per hours at palapit sa ating bansa. Kaya po, napakalakas na bagyo po ito. Hindi po siya yung may hinang bagyo. Dahil nasa typhoon category po ito. Samantala, base nga po sa aming pagmumonitor, ay ang pinaka-possible na daanan po nito, makikita nyo po sa latest screen na rin, base po sa inilabas na issue ng Pag-asa, ay nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility at mananatili po ito sa area hanggang alas 8 ng umaga. Subalit, sa mga susunod na oras ay tatahakin ito palapit or sa mga susunod na araw palapit na rito hanggang sa makalapit na rito sa Hilagang Luzon ng Batanes. Kung makikita niyo po sa mga track natin ay possible po siyang lumapit pa sa area ng Batanes at hilahin ang hangin na nanggagaling dito sa kanluran ng bahagi ng ating bansa. Na kung saan mayroon din po tayong minomonitor na hangin habagat na siyang nagpapalakas naman ng mga thunderstorm sa kanluran ng bahagi ng bansa. Kaya naman asahan po ang malakas na hangin at mga pag-ulan kung ito ay mas makalapit ng ating bansa sa mga susunod na araw. At base nga po sa aming pagtaya ay kung possible nga po na kung bumaba ito ng Batanes or mas bumaba ito sa track na ating makikita na natin sa pinaka-latest track natin. Kung bumaba po ito at magbago ng direksyon at lumapit dito sa Hilagang Luzon, ay possible po siya na dumaan sa Hilagang Luzon kung magbago po ng direksyon. Dahil inaasahan nga po natin na palapit ito sa bansa, pakanluran ang kanyang pagkilos. Dahil sa mga susunod na oras, hindi po natin alam ang mga susunod na mangyari. Kaya po, maging updated po tayo dahil sa satellite image ay bawat pagbabago ng paggalaw ng bagyo ay kanyang mamomonitor. Kaya po, maging updated po kayo sa mga bago nating update. Pag-like and subscribe po. And then don't forget to share din guys para marami tayong matulungan o maabisuan nating mga kababayan. Kung makikita po natin sa pinaka-latest track natin or sa pagtaya po yan, outlook po ito yung makikita nyo po dito sa video or sa satellite image na dumaan po ang Luzon, outlook po yan. So pagtaya po yan na possible po yan na dumaan po dyan kapag bumaba ang daanan ng bagyong si Goryeo. Kaya po maging antabay po kayo sa mga susunod na oras dahil asahan din po ang malakas na alon sa karagatan, lalo na dito sa Hilaga at silangang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Kaya inaabisuhan po natin ang ating mga kababayan na mangingisda na ipagpaliban po muna ang pumalaot sa karagatan ng Hilagang Luzon at silangan ng Luzon. Dahil sa mga susunod na araw ay papalakasin niya po ang hangin sa karagatan na siyang magpapalakas naman ng alon na umaabot. Possible po kapag mayroon tayong monitor na bagyo na umaabot po yan sa 8 meters ang pagtaas ng alon. So mataas na palapag po yan kung asa natin 8 meters ng doble ang palapag ng bahay kung isipin ang lakas ng mataas na pag-alon. Kaya ay lugang napaka mapanganib lalo na sa mga maliliit na sakyang pangdagat. Kaya naman manatili po kayong maging updated para lagi po tayong makapaghanda at makaiwas sa anumang
kapamakan sa buhay o mga pinsala na dulot nga po na pagpalapit o pagpasok nitong bagyong Victory. Samantala, sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, ay asahan pa rin po natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, kung pagsapit po ng ngayong umaga, ay asahan pa rin po natin ang bagyang maliwalas na panahon at inaasahan nga lang po natin ang mga thunderstorm na lumalakas pagsapit po ng hapon at gabi, lalo na dito sa ating bansa. At dito sa Metro Manila ay asahan na rin po natin ang bagyang maliwalas na panahon pagsapit ng umaga. Ngunit pagsapit po ng hapon at gabi, asahan pa rin po natin ang mga thunderstorm na dala ng hanging habagat na umiiral pa rin po dito sa kanluran ng ating bansa. At dito naman sa Bicol Region, Aurora, ay asahan pa rin po natin pagsapit ng hapon at gabi ay inaasahan pa rin po tayo ng maulat hanggang sa maulat na pagpurin. Ngunit pagsapit nga po ngayong umaga ay nakakaranas pa rin po tayo ng maliwalas na panahon dahil hindi pa naman po tayo direktang naapektuhan nitong binabantayan na ating bagyo. Sa mga susunod po na araw ay possible na po tayo makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat, lalo na sa mas lalakas po yung binabantay natin ng mga thunderstorm. Kung ngayon nakakaranas po tayo ng bagya ng kalat-kalat na pag-ulan, lalo na po sa mga susunod na araw. Kaya manatiling maging antabay ito. Para naman sa maging lagi ng ating panahon dito sa Visayas, lalo na dito sa kanlurang bahagi ng bansa na siyang apektado nga po hanging habagat na umiira lang yan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon o bahagi ng ating bansa. Samantala sa mga nalalabing bahagi ng Visayas, iasahan pa rin po natin na bagyang makakaranas ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa may silangang bahagi, nadulot nga po yan ng thunderstorm na umiiral pa rin po kasi ang ating hanging habagat. Ngunit makakaranas pa rin po tayo ng maliwalas na panahon. Ngunit tatawagin po natin yan na fair weather. At yun nga po, para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa area ng Mindanao, asahan pa rin po natin ang maulat na pawirin dito sa may Zamboanga Peninsula, ARMM, at sa mga nalalabing bahagi ng bansa, possible pa rin po makaranas ng maulat hanggang sa maulat na pawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Ngunit dito sa may Davao and then Caraga, asahan din po natin ang bagyang maliwalas na panahon, pagsapit ng umaga, at pagsapit nga po ng hapon at gabi, may mga inaasahan pa rin po tayo ng thunderstorm at maulat na papuwirin. Kaya po, maging handa pa rin po tayo sa mga biglaang buhos ng pakulat. Kaya po kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, waliin pa rin po ninyo na magdala ng panangga sa buhos ng ulan o init ng panahon. Para naman po sa magiging lagay dito sa ating kababayan, dito sa Palawan, asahan pa rin po natin ang mga maulap na pagpuwirin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot nga po ng hanging habagat na umiiral pa rin po ngayon sa silangan or sa kanluran ng ating bansa na dulot nga po ng hanging habagat. Kaya po, para naman sa magiging lagay ng ating panahon dito sa ating bansa, sa kasalukuyan nga po ay wala pa rin po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa mga susunod na araw dito nga po sa ating Luzon at silangang Luzon. Dahil po, mayroon po tayong minomonitor na bagyo na possible na palapit ng palapit sa ating bansa na siya magpapalakas ng alon. Na lubang nga pong mapanganib, kaya po ulit-ulit po natin sinasabi or babala upang makaiwas po ang ating mga kababayan sa anumang kapahamakan sa buhay. At yun nga po, yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, August 11, 2025. At para po sa panibagong update, huwag kalimutang mag-subscribe and then don't forget to share at para marami po tayong maabisuan o mababalaan ng mga kababayan. At para makapaganda na rin po sila sa parating na kalamidad. Maraming salamat and God bless us all guys. Bye for now and see you again next video.